Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, may nagva-viral na na video. Ito, panoorin natin 'to 'no. Sa TikTok ito, eh. So, ito umiiyak si ate regarding daw ito sa BIR. Anong nito, anong kaso? I-rewind lang natin. Paano ba i-rewind 'to? Met kayo. Resign na daw. O sige, Naisin ako. Apo. Wait lang ha, paano Grabe. ba i-rewind ito? sorry ma'am. Hindi ikaw ang dapat mag-sorry. Bakit ganyan ang employee niyo? Report mo. Ano ba yun? Bakit Magre-resign. nasa government kayo? Magre-resign na daw. O sige, Naisin ako. Apo. Grabe. Grabe. Ang tulong mo. Ang tao. Pero tayo tao dito. Palitan niyo siya, guys. Hindi siya masaya sa trabaho niya. Obviously. Ang buti na lang ako yun. Paano ko yung ibang tao yung naganyanan? Ito, kaya ko ba? Kaya ko pa to. Paano po, nanay? Ano 'yun, rude yung empleyado ng government. Hindi na bago 'yan. Lalo na pagka alam nila na pwede kang kayan-kayanin. Ay nako, naranasan ko na 'yan. Ano ba yung nilalakad namin na papel nun, nasa Robinson Supermarket ako, yung sa Victory Mall. May lalakarin din akong papel. 'Di ba yung mga na yung no noon break, yung mga anong tawag dito? Yung mga government office no noon break, meron 'yan, 'di ba? Tapos nung pumunta ako doon, wala daw tao kasi kumakain. Akala ko ba no noon break? Sigaw sa akin, hindi po kami nagbe-break, kumakain po kami. Gumanon sa akin. Abay, pumunta talaga ako sa doon sa mismong office of the mayor. Although nawala si mayor doon, yung parang secretary lang ni mayor yung sumama sa akin. Na hindi tama yung ganun. Sometimes pagka nasanay silang nakakayan-kayanan nila, ganyan yan eh. Alam mo yung pag naging empleyado ka ng munisipyo or yan, sa BIR for example, no? Parang may kakaibang kapangyarihan sila na, alam mo yun? Dahil nasa government sila. Kung tutuusin, dapat yan mababait yung mga yan eh. Yung sa government hospital, naiintindihan ko kasi stressful talaga doon. Sometimes pressure yung trabaho doon, pero pagka ganyan, tanginang yan. May isa pang office eh. Alam mo yung yung PCSO dati, ay PCS, no. NSO, PCSO. Ang NSO nung araw sa may East Avenue, 'di ba? Nung kumuha ako ng birth certificate ko dati noon, ganyan din, masusungit din. Yung minsan may nasigawan ako doon kasi alam mo yon, kada type niya, daldal siya ng daldal sa tabi niya. Isang type ng anong ulam niyo mamaya? Ako, ang binili ko ganito ganyan eh. Ginanyan ko, huy, pwede bang tapusin mo muna yung ba ako'y sinigawan? Ba't mo ko sinisigawan? Kasi binabastos niyo ako eh. Di sumbong mo ako sa superior mo dito ka ako. Kasi pag nagpasinda kayo dyan sa mga government employee na yan, kakayan-kayanin kayo niyan eh. No offense po, maybe may mga mababait namang government na employee. Pero kadalasan kasi ganyan. I'm so sorry po, baka may matamaan sa inyo na empleyado ng gobyerno. Subuko na talaga yan. Lalo na yung mga ahensya na laging inaasahan. Yan, BIR, ano pa ba? PhilHealth. Pero awa ng Diyos, di pa ako nakaranas ng PhilHealth na masungit. Naranasan ko lang NSO, BIR nga rin yata, yung sa Caloocan. Ano pa ba?
sanitary, ano, yung sa sanitary, sa health office yata yun, di ba? Yun. Basta yung regarding sa paglalakad ng papel ng ano, ang mababait dyan, alam mo kung saan, sa purchasing. Yun ang mga mababait dyan eh. Lalo na nung, ano, yung sasali ako ng bidding nun para mag-supply. Di ba, kailangan mag-register ka doon sa portal nila. Yung pala sobrang bait sa akin, pinakapi pa ako. Kasi Ace Hardware ako eh. Ang hahabulin ko, gagawin kong corporate account yung government office na yon. Yung kami magsusupply ng mga bumbilya, ng ano, mabait sa akin, may pakapi-kapi pa. Yung pala, ang sabi niya, sige po, para ano, inyo na yung kontrata. Bigyan nyo na lang ako kahit ano, 100,000. Hindi na tayo magbibidding. Diba? Sa inyo na yung kontrata. Diba? Pag may mahihita yung mga yan, sobrang babait na mga yan. Pero pag wala, ay nako. Pero sorry ha, doon sa mga matatamaan na, may mga bububuti naman. Pero hindi mo maitatanggi na may mga abusado din talaga. Paano bang PWD? Nakailang reports na rin sa kanya. Paano pag ganun? Opo. Ganun pala yung ugali niya. Ba't siya dito ay, Oo nga, no? Ba't siya dyan nag-apply? Kasi public service yan, men eh. Sa public service kasi, actually kahit hindi sa public service, basta humaharap ka sa customer, sa retail, yung mga ganon, basta nagpo-provide ng service, sa Jollibee, tandaan nyo, hindi nyo pwedeng piliin ang customer na makakaharap nyo. Pag nasa linya kayong ganyan, may customer na sira ulo. May customer na tatanga-tanga. May customer na mas marunong pa sa'yo. May customer na masungit. May customer na lahat ng uri ng customer makakasalamuha mo. At may training dyan eh. Kung paano ka makikipag-interact sa mga ganyan. Diba? Well, tingnan natin ano, ipapaliwanag naman yung context mamaya at meron ako nakitang parang segment sa 24 oras, papanoorin natin. at doon niyo pa talaga siya inassign sa information. Information lang pala eh. Hindi siya effective mag-rely ng information eh. Ginagawa niya yung na bobo. Pinapapil niya yun. You can report him. Him, lalaki. Kasi pag kumalat to, marareport talaga siya. Ano ang pangalan niya? I can give information. Sige po. Hindi ko siya i-record. Pero kailangan ko malaman ang pangalan niya. Aminado din yung mga kasamahan na ano no. Ito tao. Pantay-pantay tayo. Nabalita na. Alam mo, matanda yung nakaharap niya. Walang pinag-aralan. Ako nga college graduate eh. Opo, marami po siyang na-encounter na gano'n. Aminado din yung ano yun. Ginawa niya pang problema yung tao. Problema niya yung problema siya. Siya ang problema. Now, tingnan natin yung context, no? Ito yung si ate. Ng especially teen ID, pero hindi talaga. May problema talaga sa oras ko. Natry ko na din. Hindi pa ako pumupunta sa branch ng BIR. Natry ko na gumawa ng bagong account. And then, yun, may problema pa rin. Hindi pa rin talaga nakakagawa. So, I decided to go to kung saan na malapit na BIR dito, sa Commonwealth. Gusto ko lang din i-clarify na hindi po guard yung tinutukoy ko, guys, ha. So, yun, pagpasok ko sa office, tinuro ako ng guard sa mismong lalaki, employee, na tinutukoy ko nga talaga sa video ko. So, pagkakita sa akin ng employee na yon, tinanong niya ako kung ano daw yung kailangan ko. Sabi ko po magpapagawa at kukuha po sana ako ng TID, ganon. Kailangan yung tao. Sabi ko, kailangan approachable ang babae na to. Nung sinabi ko na magpapagawa ako ng TID, tinawanan niya ako. Na parang nagtanong na siya dun sa babae na sa likod ko din. Tapos, sinagot ng babae. Tapos binalikan ako ng employee. Sabi niya, sundan mo yan. Ayun. Tapos, tinuro niya yung nakataskil na steps na paggawa ng online. Guys, disclaimer ha. Alam ko na may online. Ang concern dito, may problema kasi nga.
Kaya kailangan ko mag-direct. May problema, hindi nga makakuha ng TIN ID online. Ako yun. Tapos yun. Tapos bumalik na ako sa kanya agad. Kasi sabi ko, sir, gumawa na po ako niyan. Ang problema lang sa akin, hindi siya masubmit. Tapos sabi niya, do it again, then, punta ka sa transaction. Tapos, as in, clueless ako. Kasi, saan ba dito? Ginawa ko na lang. Ginawa ko talaga siya. And then, pag lumapit ako sa kanya, sabi ko, sir, okay na po. Tapos, kinuha niya yung cellphone ko. Tapos, tingnan niya. Okay, ganun siya. Guys, nahihirapan talaga mag-story. Sige. Pagka marami nangyari guys hindi ko siya i-detail sa inyo. Kasi mauumagahan tayo. Tapos na pag hindi talaga klaro, tatanong at magtatanong ako. Kasi nasa right Oo, tama. place ako. Pagka hindi kasi nagigets, yun, magtatanong talaga at magtatanong. 'Di ba? Normal yan. Normal ito eh. Kahit ako nararanasan ko yan, kahit yung sa store namin dati, kahit sobrang tanga ng tanong, wala kang magagawa eh. Sometimes, hindi ko sinasabi si ate mahina ang ulo, may mga customer talagang ganyan eh. Ranas ko yan eh. Ano bang case yung sa akin, yung potted meat nga, 'di ba? Naghahanap sa akin ng potted meat. Ang alam ko yon, Reno yun na, 'di ba? Ang Reno may liver spread, 'di ba? Ang potted meat kasi parang Reno din yun, kaya lang kulay pula yun. Karne naman yun na dinurog. Alam ko yun. Now, may customer na naghanap sa akin, meron ba pinapabili sa akin potted meat? Alam ko yung Reno na pula. So, tinuro ko siya doon po sa may mga Reno. Hindi naman po liver spread yung hinahanap ko eh. Ako pa inaaway Hindi naman po liver spread yung hinahanap ko eh. Ang hinahanap ko po potted meat. Reno po yun na pula. Tingnan mo ito yun Ang Reno kasi brand, hindi yun hindi yun liver spread lang kasi nasanay tayo na pagka Reno o Reno, liver spread, 'di ba? Reno potted meat. Kulay red yun eh. Ayan ito yun Ang kulay blue na Reno, liver spread. Ang Reno na pula, ito yung potted meat. Ito yun. Ito yung tinuturo ko. Dun po, Reno po ang brand ng potted meat natin. Hindi nga ako naghahanap ng alam mo yung kahit bubong-bubo na ako. Kasi, hindi ko rin siya masamaan kasi may report akong tinatapos. Wala naman, lahat naman busy. 'Di ba? Wala kailangan ko talagang hindi pwedeng malus ang ko ang cool ko Kasi sa akin hindi magre-repeat customer 'yun kung aawayin ko. So wala akong magawa, talagang pinunta ito po, in-explain ko na maayos. Sir, po kasi ang Reno po kasi ay brand. Yung blue po na nakilala nyo na Reno, ito po 'yon, liver spread. Now, yung potted meat po na pinapabili sa inyo, Reno din po ang brand yan. Okay po. Salamat. 'Di ba? May mga ganun talaga. May mga syunga-syunga talagang, hindi ko sinasabi syunga-syunga si ate, pero may mga, excuse me, may mga ganun talaga na kailangan talaga maging matyaga ka. Lahat ng trabaho may ganyan 'Di ba? Hindi naman sa lahat ng oras maalam na yung pupunta do sa establishment mo. Kasi tinry niya na din sa computer niya, hindi pa rin. Tapos sinabihan niya ako na kung hindi to gumana, patay ka. Ano po ibig niyong sabihin? Sabi niya, maghintay na lang daw ako. Sabi ko, mga ilang days, weeks po ba ako maghihintay? Sabi niya, hindi ko alam. What? Sabi ko, bakit niyo pa ako pinapantay na wala naman pong kasiguraduhan? Kayo ba? Tanungin ko. Ang akin lang naman sabi Oo nga naman, naman po yun account. Nainis siya kasi paulit-ulit nga. Actually, hindi naman ako sobrang paulit-ulit Kahit na paulit-ulit ka, hindi dahilan yon. Kahit na paulit-ulit, yes, nakakabuisit talaga yon. 'Di ba? Pero hindi dahilan yon kasi hindi nasusolve ang problem mo Ibig sabihin, hindi siya marunong hindi siya marunong mag-troubleshoot ng problema mo, kaya ka paulit-ulit. Dahil kung hindi ka na nagpaulit-ulit, ibig sabihin, solve na yung problem mo, hindi nga. Ulit-ulit. Parang,
trabaho naman natin na ipaintindi, di ba? Ako, gets ko naman. Nakakaintindi naman ako ng English. Pero at that moment, nakaka-insulto lang na all throughout our conversation, nag-i-English talaga siya. Kasi yung pag-i-English na yun, sign yun na mayroon na siyang superiority complex eh. Na ako yung mataas, ikaw yung mababa. Yun kasi yun eh. Kadalasan pag may nagko-complain din sa store namin, nag-i-English din eh. To show na mas superior siya. Kasi tayo, nasa culture kasi natin mga men, na pagdayuhan, boss natin. 'Di ba? Kaya ini-imitate natin yan, yung mga ganyan, yung pagiging maputi, 'di ba? Yung pa-English. Kasi nga, naka-embed na sa culture natin na kapag ka nag-i-English ay boss yun. Mas superior ka. 'Di ba? Para bang gusto niyang ipamukha sa akin na na dapat kong maintindihan lahat. Naiintindihan ko naman, pero guys, what if nanay nga, or kung sino man na walang pinag-aralan ang kaharap niya, Oo yung nga mga naman, concern ko dito. In short, merong employee na sobrang itli ng pasensya. Umagang-umaga, 9 a.m. na yun, kahapon lang. Nakabarong kasi Lunes, guys. Ganun naman talaga, di ba? Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Na ba't hindi ko daw maintindihan, paulit-ulit nga lang daw siya nang sinasabi, ba't hindi ko daw maintindihan? English yun, gets ko naman, pero parang, gets niyo ba ako? Tinatanong ko lang naman So siya. ako nga, dapat nag-iskandalo ka dun eh. At para maano ng supervisor niya yun eh. Or ng mas superior sa kanya. Kasi hindi ka naman pwedeng, kakasuhan ka. Ay, sinigyan niya pa ako ng option kung hindi ka makakapag-antay, sabi niya pumunta na lang daw ako sa National BIR office. Sabi ko, saan po yun? Sabi niya, saan? Kasanab. Inisip ko na naman, for sure, malayo na naman yun. Sabi ko, sir, kaya nga po pumunta dito para naman sana matulungan nyo. Tinawanan niya ako, tapos may mga gesture siya, guys, na yung parang, ganun. Ikaw ba? Kasi, Kakabwisit nga ang naman. dami niyang gesture na, dagdag ko lang. Dahil nga nahalata ko na hindi talaga maayos yung trato niya sa akin. Tinanong ko na tuloy siya. Sabi ko, sir, ano po bang problema niyo? Bakit niyo ba ako tinatrato ng ganito? Sabi niya, naiinis daw siya kasi, paulit-ulit to siya nang sinasabi. Tapos hindi ko daw maintindihan. Sabi ko, siguro po kayo kailangan niyo po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the people. Kung tumaas talaga yung boses niya, pagkakaalala ko, sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Tanga, boss mo yan. Boss mo yung mga tao, government employee ka, di ba? Anong walang karapatan? Tapos tinanong ko, sabi ko, sir, pwede ba magtanong? Gusto niyo po ba yung trabaho, no? Sabi niya, hindi. Kaya nga nag-resign na ako, di ba? Nag-resign na pala. Kaya wala nang gana. Kung kailan ang last na, niya, sabi niya, hanggang November 1 pa daw. Sabi ko, wow, malapit na. Pero sa isip ko, swerte ko naman, naabot ko pang taong to. Hindi din naman ako nung pinayaan ko na lang siya para bastusin ako or... Nako, baka mare-revoke pa yung mo Kasi parang na-news ka Ito Panorin nga natin to. Sa halip na magandang serbisyo, pambabastos at pangmamaliit umano natanggap na isang babaeng kumukuha ng TIN ID sa BIR Novaliches sa Quezon City. Terminated na sa trabaho, reklamong empleyado. Terminated. Si Ma'am Gonzales. Hindi pa inabot ng resignation no? Napagulgol na lang ang babaeng ito sa videong ipinost sa TikTok matapos umanong maliitin at bastusin ng isang empleyado ng Bureau of Internal Revenue o BIR habang kumukuha ng kanyang TIN ID. Nako, yari ka. Bakit ganyan ang employee niyo? Ano ba yun? Bakit nasa government kayo? Resign. Grabe. Kung ako kay Bongbong Marcos, mag-undercover ako Nakakukuha ako ng TIN ID Diba? Or isa sa anak ko. Yung mga hindi kilalang anak niya, diba? Grabe. Ang tulong. Ang tao.
pero tayo tao dito. Kwento ni Nika Cadalin, pumunta siya sa BIR Novaliches nitong Lunes para magpagawa ng TIN ID para sa trabaho. Ilang beses na umano kasing nag-error nang subukan niya ang Online Registration and Update System o ORUS. Pero pagdating sa BIR Novaliches, nainis umano ang humarap sa kanya dahil hindi siya nag-online transaction. At nang ipaliwanag niyang nag-error ang sistema ng BIR at ipakita pang hindi ito gumagana sa kanyang cellphone, pinayuhan siyang umulit sa ibang oras o pumunta sa BIR National Office. Ayon kay Nika, maigsi ang PC ng empleyadong nag-asikaso sa kanya na batay sa mukha na papikit-pikit pa umano ay nagtitigil ng inis. Higit dyan, Nakaka-insulto lang na all throughout our conversation, nag-i-English talaga siya. Na para bang gusto niyang ipamukha sa akin na na dapat ko maintindihan lahat. Sobrang impatient niya. Yung sarcasm, yung parang magmumukha ka talagang bobo. Dapat hindi ko daw maintindihan, paulit-ulit nga lang daw siya ng sinasabi. Hindi din pinunan niya ang asal ng empleyado at lalo itong nagalit. Sabi ko, siguro po kayo kailangan na po magpahinga kasi baka po hindi po kayo ready to serve the people. Kung tumaas talaga yung boses niya, tapos pagkakaalala ko sabi niya, wala daw akong karapatan para sabihin yun sa kanya. Ang nag-viral na pag-iyak niya, nangyari nang kamustahin siya ng isang nakasaksi sa pagtrato sa kanya. Noon na siya napaiyak sa habag sa sarili. Umalis na lang si Nika na hindi nakakakuha ng TIN ID. Sana matigil na to. Kasi imposibleng ako lang ang nakakaranas nito. Sana makuha natin yung justice. Nagain na ng reklamo si Nika sa Anti-Red Tape Authority pero wala pa raw silang tugon sa issue. Samantala, ayon sa BIR Novaliches, nag-leave na ang inireklamong empleyado mula nang mangyari ang insidente at terminated na siya sa trabaho simula November 1. Gayunpaman, inisyuhan pa rin Ano yun? Terminated ba? Or kasi parang nag-resign daw siya eh. daw ito ng show cause order para magpaliwanag. Ayon sa Republic Act No. 6713 o ang Act Establishing a Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees, dapat ay magpakita ng profesionalismo. Oo nga. Kayo nga, swerte na nga ang trabaho nyo eh. Sabado't linggo, wala kayong pasok tapos yung may bonus pa kayo, di ba? Yung ibang trabaho, walang ganun. Ang gaganda pa ng benefits nyo. Kayo dyan sa government. Sa trabaho at sa publiko ang mga empleyado ng gobyerno. Dapat ding lahat ng government employee ay magalang at maagap sa pagtugon ng pangangailangan ng publiko. Maaari namang tumawag sa hotline 8888 ang publiko kung may sumbong laban sa mga government employee. Nako, hotline na yun. Anong nangyari dyan? Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatuto. Kasi, alam mo, nagiging role model din ng mga yan. Yung mga boss din nila eh. Diba? Kasi yung mga boss nila, mga alam mo yun, mga astig-astig na supposed to be, dapat ang appearance sila, yung, alam mo yun, dahil naglilingkod kayo sa public, hindi dapat, hindi dapat kayo ganun eh. Diba? Mga kliyente nyo, mga mamamayang Pilipino, okay. Sana mabago yung isa yan sa mga mabagong culture natin. So, yan lang po muna pag-uusapan natin. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.